Magandang araw po Kuya Bob at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo lang akong Annabel, taga Cagayan. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang grocery store at naririnig ko madalas ang mga kwento niyo sa isang kasamahan ko. Siya na rin yung nagsabi sa akin na kung may nakakatakot daw akong karanasan ay isend ko na lang sa channel niyo. Kaya naman naisipan ko magpadala ng kwento kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan itong karanasan ko nang magpunta kami ng pinsan ko sa lugar ni na tatay sa Isabela. Sinamahan ako ng pinsan ko noon na pangalanan nating Dina. Doon kami pinatuloy sa isang lumang bahay na pagmamay-ari ng pinsan ng tatay ko. Noong mga panahon na yon ay malapit na ang mahal na araw. Naisip namin na sakto ang bakasyon at mararanasan din namin mamalagi sa ibang lugar na malayo sa amin. Bukas ang third eye ni Dina kaya malakas talaga ang pakiramdam niya pagdating sa mga paranormal. Kaarating pa lang namin sa bahay, mabigat na raw ang pakiramdam niya. Parang marami na raw nangyaring kababalaghan doon. Natagal na panahon na kasing nakatayo ang bahay na yon. Minana pa ng pinsan ni tatay sa kanununuan nila. Inayos lang ang mga sira para hindi lubusang magiba yung bahay. Paminsan-minsan tinutulungan yon ng tiyuhin naming biyudo. Dalawa lang yung anak niya pero nasa ibang bayan nakatira. Malaki yung bahay pero nakapagtatakang walang nakatira. Dahil marami naman ang silid ay nagtig-isa kami ni Dina noon. Sinabahan din kami ng ibang pinsan namin. Malawak ang bahay na pwedeng tumira doon ang 3 pamilya na may tig-5 anak. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang tumira doon. Nang maghahapunan na ay inimbitahan kami na kumain sa bahay ng iba pa naming kamag-anak. Andito kasi sa Isabela ang angkan ni na tatay kaya nagkalat talaga ang mga kamag-anak namin. Nang pauwi na kami ni Dina at ang 2 pa naming pinsang babae noon ay may napansin ako sa bahay. Ewan ko lang kung yun din yung unang napansin nila pero para talaga yung tirahan ng mga multo o kaya isang haunted house. Pasalamat na lang ako at hindi bukas ang third eye ko dahil siguradong hindi ako makakatulog sa bahay kapag ganon. Nakalimutan pa naming mag-iwan ng bukas na ilaw kaya sobrang dilim nang dumating kami. Tahimik na rin ang paligid kaya bigla din kaming natahimik noon. Lalo na nang parang biglang lumamig yung kinaroroonan namin. Maya-maya, biglang nagsabi si Dina na mamaya na raw kami pumasok. Tinanong namin siya kung bakit. Basta raw. Huli ko naman nalaman noon na may nakita siyang naatunghay sa bintana ng silid namin. Niyayaya kaming tumambay saglit doon sa malapit na tindahan. Hindi nagsasalita si Dina noon kaya hindi rin kami nagtanong dahil baka matakot lang kami sa isasagot niya. Naramdaman ko kasi na may nakita siya. Siguro inabutin kami ng 30 minutes bago nag-aya si Dina na bumalik na kami ng bahay. Sinabi niya na siya na daw ang magbubukas ng pinto at ilaw kaya pinauna namin siya. Pagpasok ko sa loob, hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Wala naman akong nakikita nun. Pero sa reaksyon ni Dina na medyo natigilan at umiwas ito ng tingin, nakaramdam na rin ako na may nakita siyang kakaiba sa loob. Sinabihan niya kami noon na matulog na at dumiretso na siya sa silid niya. Kasama niya yung isa naming pinsan. Kasama ko naman sa silid yung isa pa naming pinsan. Papatayin ko na ang ilaw nang biglang may naramdaman akong dumaan sa labas. Marahan kong binuksan yung pinto at sumilip sa labas. Madilim na rin at wala akong maaninag na tao kaya muli kong sinara yon at pinatay na rin yung ilaw. Nang patalikod na ako sa pinto, naramdaman ko naman na parang may naglalakad sa labas. Parang pabalik-balik ba? Kaya inisip ko na isa kina Dina ang lumabas. Nahiga na ako. Medyo tumagal pa bago pa ako nakaramdam ng pagkaantok kaya naipagkwentuhan muna ako sa pinsan ko. Natanong ko siya kung bakit walang naatira sa bahay na yon. Meron naman daw dating nangungupahan pero hindi rin nagtagal dahil simula raw nang tumira sila doon ay palaging nagkakasakit yung anak nilang sanggol. Nang makaramdam na ako ng antok ay nagpaalam na akong matutulog na. Pero nagising ako ng alanganing oras
nang maramdaman kong parang may humihila sa kumot ko. Inakala ko na yung pinsan ko ang humihila kaya hinila ko rin ng madahan yung kumot. Sobrang ginaw kasi talaga doon. Pero naalala ko na tig-isa kami ng kumot kaya kinapa ko siya. Naatalikod siya sa akin at balot na balot ng kumot. Kaya nagtaka na ako kung sino ang humila noon pababa. Bigla ko yung hinila pataas sa katawan ko at inipit. Medyo kinilabutan ako, pero winaglit ko lang sa isip ko na baka may ibang humila ng kumot ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Medyo namamahay pa kasi ako kaya hindi rin ako gaanong naatulog ng maayos. Lalo na at may narinig din akong kumakaluskos mula sa kabilang silid. Tinanong ko si Nadina kung may lumabas pa sa alila ng silid bago kami natulog. Wala raw. Naatulog na raw sila agad nun. Lalo lang ako nangilabot dahil bago ako makatulog ay ilang beses ko pang narinig yung mga yabag sa labas. Pero hindi ko na yun sinabi. Biniro ko na lang yung pinsan ko na katabi ko nun. Sinabi ko na ang damot niya sa kumot dahil nangunguha pa siya ng kumot kahit balot na balot na siya. Pero hindi raw siya yung nanghablot ng kumot ko. Napansin kong nakatingin lang sa amin noon si Dina pero wala siyang sinasabi. Nang araw na yon ay namasyal lang kami sa bayan at nabili ng makakain sa gabi. Akala ko ay hindi na mauulit ang mga naramdaman ko noong nakaraang gabi, pero mas lumala pa yata. Nagsama-sama kami sa isang silid noon habang nilalaro ng Scrabble. Nang may narinig kaming mga yabag na parang paakyat ng hagdan, kaya nahinto kami sa paglalaro. Mabibigat ang mga yabag na yon na parang may hinihila sa paa. Dahil gawa sa kahoy ang sahig ng pangalawang palapag ay dinig na dinig namin ang mga yabag na yon. Lalabasin sana ng isa naming pinsan dahil baka may iba nang nakapasok. Pero pinigilan siya ni Dina. Hayaan na raw yon. Pero mabilis nang tumayo yung isa kong pinsan at binuksan ang pinto. Wala namang tao. Biglang napaiwas ng tingin doon si Dina at napapigit ng mariin. Bigla niyang sinabi na matulog na raw kami at nagmamadali siyang nahiga sa higaan niya at nagtalukbong ng kumot. Naglikpit na rin kami ng pinsan ko at lumipat na sa silid na tinutulugan namin. Para bang biglang nainis si Dina, pero hinayaan na lang muna namin. Nawala naman na yung mga yabag na yon, pero hindi nawala sa isip ko at natakot na akong alamin kung ano yon. Pagkahiga ko ay agad din akong nagtalukbong ng kumot. Sa kalagitnaan ng gabi nun, naramdaman ko na may nakayakap sa akin. Inisip kong pinsan ko yon kaya hinayaan ko lang. Pero pansin kong pahigpit yon ng pahigpit at may naamoy na akong kakaiba. Nilingon ko siya at tinanggal yung kamay niya. Pero nang hawakan ko yon ay sobrang lamig. Paglingon ko ay wala pala akong katabi. Nang bigla na lang gumalaw yung higaan ko. Akala ko ay lumilindol. Palakas yun ng palakas na para na akong matitilapon. Napasigaw na ako habang mahigpit na kumakapit sa kama. Maya-maya ay biglang lumiwanag. Nagpailaw yung pinsan ko na galing sa banyo. Gulat na gulat ako nang makita siya. Tinanong ko kung lumindol ba. Hindi naman daw. Sinabi ko sa kanya na yumugyug ng malakas yung higaan pero hindi naman lumindol. Tinanong ko rin siya kung kakabanyo lang niya. Ang sabi niya ay natagalan daw siya sa banyo dahil sobrang sakit ng tiyan niya. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan noong mga oras na yon. Kung wala siya sa tabi ko at hindi naman lumilindol, sino yung yumakap sa akin at bakit yumugyug ang kama? Gusto kong itanong sa kanya ang lahat ng yon pero ayoko rin namang matakot siya at iwan akong mag-isa sa silid. Kaya sinarili ko na lang muna kahit gusto ko na magsisigaw sa takot. Kinabukasan ay nagpunta kami noon sa bahay ng tiyuhin naming biyudo. Sa kanya kasi nakapangalan yung bahay na tinutuluyan namin. Magluluto raw siya ng kakanin para sa amin kaya nasabik kaming magpunta. Masaya naman ang naging kwentuhan namin nang may maalala akong itanong. Tinanong ko kay Tiyo kung bakit hindi niya tinirahan yung bahay na minana niya o di kaya tirahan ng mga anak niya.
Umiling lang ito. Ayaw daw ng mga anak niya na manirahan doon. Direkta kong tinanong sa kanya na kung bakit. May multo ba? Kita kong nagulat si Dina pati si Tio. Bigla akong tinanong ni Dina kung nakakita rin daw ba ako. Kinuwento ko sa kanila lahat ng mga naranasan ko nung mga nagdaang gabi. Sabay nagkwento na rin si Dina na may nakita daw siyang babaeng nakaitim nung umuwi kami ng gabi sa bahay galing sa kamag-anak namin. Iniwasan daw niyang tingnan yon dahil nanlilisik ang mga mata nito. Alam din daw niya na naglalakad sa labas yon tuwing gabi. Kapag pinaalam daw niyang nakikita niya ito, ay baka hindi ito tumigil sa pagpaparamdam. Kaya naman hindi ito masyadong pinapansin ni Dina. Sinabi pa niya kay Tito na parang galit daw yon. Baka nga kako yun din yung yumugyog ng higaan ko. Natahimik si Tio. Maya-maya, sinabi niyang doon na raw kami matulog sa bahay niya. Akala daw niya ay walang nanggugulong kaluluwa sa bahay na yon. Ilang beses na raw kasing pinabless yung bahay na yon. Pero ayaw talagang umalis ng Black Lady. Kaya walang tumatagal daw doon dahil madalas itong magparamdam at nagkakasakit pa yung ibang mga naninirahan. Sinamahan kami ni Tio na kumuha ng mga gamit namin at doon na kami sa bahay niya nagpalipas ng ilang araw naming bakasyon. Humingi pa siya ng pasensya sa amin. Matagal na raw niyang binibenta ang bahay pero palagi rin nauudot ang pagbili. Kapag titingnan na raw kasi ng bibili ang loob ay umaayaw na sila. Sa palagay daw niya ay nagpapakita ang Black Lady na yon o kung may anong puwersa na humihila sa kanila paalis. Pinatapos lang namin ang mahal na araw at umuwi na rin kami ng Cagayan. Hindi na kami lumapit sa lugar na yon. Baka daw may kung anong mangyari sa amin kung pupunta kami doon ng Biyernes Santo. Kaya doon na lang kami namasyal sa iba pa naming mga kamag-anak. Nang pauwi na kami ay biglang nagkwento si Dina. Nahiya raw siyang pag-usapan yon habang andoon kami kina Tio. Hindi lang daw kasi Black Lady o mga multo ang naroon, kundi may mga elemento rin na matagal na sigurong naninirahan sa lugar. Kaya nga daw sinabi niya na huwag na namin pansinin ang mga naririnig namin dahil mas lalo lang daw silang magpaparamdam kapag alam nilang alam namin ang presensya nila. Takot na takot daw siya pero hindi raw niya pinapahalata. Hindi lang din kasi higaan ko yung niyugyog, pati rin daw yung sa kanya. May kumukutkot pa nga raw sa ilalim ng higaan niya. May nakita rin siyang batang gumapang papunta sa ilalim ng kama niya. Dinaan na lang daw niya sa dasal ang lahat ng nakita at naramdaman, kaya kahit papaano ay nawala ang takot. Pero doon talaga ako kinilabutan ng husto kung ano ba yung yumakap sa akin. Multo din kaya yon o iba pang nilalang na naninirahan doon. Minsan nga, sinabi ni Dina na baka soulmate ko raw yon. Mas lalo lang ako kinilabutan kesa sa matawa. Ang ironic lang dahil ngayon, mahilig na rin ako makinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan kahit naman ako mismo ay matatakutin. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Bob. Pasensya na po at napahaba at maraming salamat sa inyong oras. Hi Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Baron, taga Nueva Vizcaya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong namasyal kami ng mga kaibigan ko sa isang baryo sa kabilang bayan dito rin sa Nueva Vizcaya. Hindi ko na lang sasabihin kung saang lugar yon. Basta, balitang delikado o mariit ito at hindi daw pinupuntahan ng mga tao. Nasa high school pa lang kami noon, mga 25 years ago. Kaya may katigasan din ang mga ulo. Kahit hindi kami pinapayagang gumala noon ay tumatakas pa rin kami para lang maapunta sa ibang baryo. Fiesta noon sa baryo ng isang barkada namin at inimitahan niya kaming pumunta. Kaso lang ay hindi ako makaalis noon ng bahay hanggat gising sina tatay at nanay. Alam nilang gagala na naman ako kaya binabantayan nila ako noon. Simula kasi nang madisgrasya sa motor yung isang kaibigan namin
ay hindi na nila ako pinapayagang umangkas pa. Kaya naman naisipan namin gabi na lang umalis. Papatulugin ko muna sila bago ako tumakas at babalik din ng madaling araw. Nakaalis ako noon. Tawa kami ng tawa habang sakay ng motor. Pareho kasi kami mga takas lang sa bahay. Pagkatapos namin kumain ay nagaya na ang barkada namin na pumunta sa sayawan. Gaganapin yon sa basketball court na malapit sa barangay hall nila. 4 kaming pumunta doon kasama na yung barkadang pinuntahan namin sa baryo. Pagdating namin ay medyo marami ng tao. May nakita na nga kaming ilang mga babae. Nagtuksuhan pa kami at nagtulakan kung sino ang unang may kipagsayaw nun. Pero nanonood lang ako habang nasasayawan yung mga kasama ko. Nang biglang magpaalam na iihi yung isang kaibigan ko na pangalanan nating Benjo. Hindi naman siya noon nagpasama pero medyo lumayo siya para umihi. Siguro ay nahihiya rin sa dami ng tao. Nalingat lang ako saglit pero wala na siya doon sa inihian niya. Hindi rin siya nakabalik sa umpukan ng mga kaibigan namin. Lumapit ako sa kanila at nagtanong kung nakita ba nila si Benjo pero hindi pa raw siya nakakabalik. Bumalik na lang ako sa upuan nun dahil baka kung saan lang yun nagpunta. Kaso ilang minuto na ang lumilipas ay wala pa rin ang loko. Hanggang sa magpaalam na yung ibang barkada namin na sumunod din doon. Hindi pa rin bumabalik si Benjo kaya nagsimula na kaming mag-alala nun. Andun pa kasi yung motor niya kaya sigurado kaming hindi pa siya nakakauwi. Nagsabi pa yung isang barkada namin na baka may sinamahan siyang chicks. Pero may nakakita daw sa kanya na pumasok sa may kakahuyan. Sa unahan kasi ng basketball court ay kakahuyan na. Sa bungad nun, nakita ko umihi si Benjo. Pero sino ba namang matino ang pag-iisip na pumasok doon? Ayaw ko pang sumamang maghanap sa kanya sa kakahuyan. Masyado kasing madilim at hindi pa namin kabisado ang lugar. Pero napilitan na rin akong tumulong sa paghahanap sa kanya. Tawag kami ng tawag sa kanya pero walang sumasagot. Hanggang sa mapagod na lang kami sa kakahanap kay Benjo. Pinasya naming umuwi muna dahil baka nakiangkas na lang siya at naunang umuwi sa amin. Pero wala siya noon sa bahay nila nang silipin namin yung kwarto niya. Maaga akong nagising at agad kong pinuntahan si Kyle, yung isa naming kasama ni Benjo kinaumagahan. Pumunta kami sa bahay ni na Benjo. Naabutan naming hinahanap na rin nila ito. Tinanong pa ako ng nanay niya kung nakita ba namin siya o nakasama. Hindi pa raw kasi ito umuwi. Nagising daw pala yung kapatid niya at nakitang wala siya sa higaan kaya alam daw nilang tumakas ito. Bumalik kami noon sa baryo ng kabarkada namin. Maaga pa lang daw ay hinahanap na nila si Benjo sa gubat. Tumulong na noon ang mga nasa barangay. Halos inabot na kami ng tanghali sa kakahanap. Natagpuan namin siyang walang malay noon na nakasandal sa isang malaking puno. Binuhat namin siya at sinakay sa ambulansya. Agad siyang dinala sa pagamutan. Nagulat kami nang sabihin ng doktor na hindi na siya humihinga. Tanlumo kami. Tinanong namin kung anong nangyari, kung nasaksak ba siya, nabaril o kung may nanakit ba sa kanya. Wala raw siyang kasugat-sugat, baka may sakit sa puso. Hindi namin alam kung paano sasabihin sa pamilya niya ang nangyari. Tiyak na kami talaga ang masisisi. Grabing iyakan ang nangyari nang dumating na ang katawan niya sa bahay nila. Hindi kami makalapit nun. Biglaan ang pagkawala niya at hindi namin alam ang dahilan. Habang nakaburol si Benjo ay sinubukan namin pumunta sa kanila. Akala talaga namin ay magagalit ang pamilya niya sa amin, pero hindi sila nagsalita. Tinanong lang kami ng tatay niya kung anong nangyari. Papaanong napunta daw si Benjo sa gitna ng kakahuyan. Hindi rin namin alam kung anong ginagawa niya doon, kaya wala rin silang napala sa amin. May nakiramay noon na isang may katandaang babae. Titig na titig siya sa katawan ni Benjo. Maya-maya ay nagsabi siyang hindi raw yon ang katawan ni Benjo. Bago daw ilibing ay padaanin sa bintana ang kabaong niya. At yun nga ang sinunod nila. Nang libing na ni Benjo ay pinadaan sa bintana ang kabaong.
Nang ilapag na ito sa lagayan ay laking gulat namin. Biglang humimpis yung katawan niya. Nangulubot at biglang nanuyot na para bang isang kahoy. Hindi na nga halos makilala yung mukha niya kaya sinarado yung kabaong niya. Ang sabi ng matandang nakilibing ay hindi yon ang katawan ni Benjo. Mukha raw nakuha siya ng engkanto. Hindi kami makapaniwala sa sinabi niya. Pero nang makita namin ang nangungulubot ng katawan ni Benjo ay alam naming malaki ang tsansang nagsasabi siya ng totoo. Natuloy ang paglibing sa kanya kahit ganon. Umaasa kaming babalik pa siya. Pero ilang taon na ang lumipas ay hindi na talaga namin muling nakita si Benjo. May mga pagkakataon lang noon na napapanaginipan ko siya na buhay pa siya. Na andoon lang daw siya ang nagpapabungkal sa amin sa libingan niya. Ganoon ang napapanaginipan ko tuwing papalapit na ang death anniversary niya. Dapat siguro hindi muna namin siya nilibing. Baka sakali bumalik pa yung kaluluwa niya sa katawan. Hanggang nga ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa nangyari. Bakit biglaan at papaanong naengkanto yung kaibigan namin? Wala naman kasing signs o pangitain bago siya namatay. Pero siguro ay may mga bagay talagang mahirap minsan ipaliwanag. Sinasabing hindi lang daw pala si Benjo ang nabiktima sa gubat na yon. Ilang bata na rin daw ang napunta doon na hindi na muling nakita pa. Ang sabi ay baka may malaking ahas na nakatira doon. Pero marami rin nagsasabing nakuha na ng engkanto ang katawan ng mga bata o yung mga napapadpad at naliligaw doon sa gubat. Maswerte na lang daw dahil nakita pa namin yung katawan ni Benjo kahit na nakuha na ng sinasabing engkanto ang kamalayan at kaluluwa nito. Naniniwala naman ako sa mga multo at aswang. Pero itong nangyari sa kaibigan ko, kahit 25 years ago nang nangyari, ay hindi ko pa rin lubos maunawaan. Sana lang kung nasaan mang dimensyon si Benjo ay masaya siya. Magbibigay na rin ako ng konting clue kung saan matatagpuan itong gubat. Ang initials ng lugar sa Nueva Vizcaya ay AC. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay mabasa ninyo at ma-narrate sa channel. Aabangan ko po. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Sana ay mabasa niyo tong kwentong ibabahagi ko. Tawagin na lang akong Tunet, taga Samar, pero sa Maynila na kami naninirahan. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay karanasan pa ng boyfriend ko nung minsan magbakasyon kami sa probinsya nila sa Cagayan. Tawagin natin siyang Miko. Sa Samar na ako lumaki at nagkaisip. Pero ni minsan ay di pa ako nakaranas ng kababalaghan sa lugar namin kahit na sinasabi nila na maraming mangkukulam o mambabarang doon. Hindi ko lang alam kung papaanong nangyaring kay Miko ang bagay na yon. Boyfriend ko na siya simula nung mag-college kami at magdilimang taon na kaming nagsasama. Maayos naman yung mga unang araw namin ng pamamalagi sa kanila. Pero may napansin daw siya noon na kapag kaming dalawa na lang ang magkasama, parang may mga matang naamasid sa amin. Hindi lang daw bastang naamasid, para bang nag-aapoy daw yun sa galit. At sa ilang araw namin kumamalagi doon, palagi na lang daw siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi kahit wala namang dahilan. Parang may nagigising daw sa kanya at nakakarinig daw siya ng parang may nag-uusap o bumubulong. Magkatabi kaming matulog at wala naman ako naririnig noon. Ang isa pang naapagtataka ay nagigising siyang parang may mga kalmot at pasa sa katawan. Akala ko ay gawa ko yon kapag natutulog kami. Baka di sinasadyang nakakalmot ko siya o nakukurot. Pero tuwing umaga na lang noon ay may mga kalmot siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napapansin ko na para siyang nangihina. Kinabahan na ako dahil baka may iniindang sakit si Miko, kaya pina-check up namin siya sa ospital. Negative naman sa lahat at resetahan lang siya ng gamot sa mga kalmot. Nang gabing yun ay nagisingan ko siyang dumadaing sa sakit
Hawak-hawak niya yung tagiliran at hita niya. Doon, mas malalim na ang nakita kong kalmot. Iniisip ko noon na kalmot yun ng daga, pero imposible dahil malalaking kuko ang may gawa nun. Pinagamutan namin ang mga kalmot niyang yun, pero hindi pa rin naghihilom. Kinagabihan ay sinamahan ako ng kapatid niya na bantayan siya sa pagtulog. Hindi kami nagpatay ng ilaw nun. Nagsalitan kami sa pagbabantay dahil nangyayari lang ang pananakit ng katawan niya dahil sa mga kalmot at pasa tuwing hating gabi hanggang madaling araw. Naunang natulog yung kapatid niya. Binantayan ko siya hanggat hindi pa ako inaantok. Nang naiidlip na ako, ay bigla siyang dumadaing. Nagising din doon yung kapatid niya, pero pareho kaming kinilabutan dahil kitang-kita namin na basta na lang gumuguhit noon ang mga kalmot sa katawan niya. Para bang kagagawan niyo ng nilalang na hindi namin nakikita. Naiiyak na ako habang pinapanood siyang dumanaing sa sakit, pero hindi namin siya matulungan o mahawakan man lang. Sobrang hapdi daw ng balat niya, lalo pag nasasagi at nahahawakan. Nagpatawag noon ng albularyo ang nanay niya. Iyak na ako ng iyak dahil sa awa sa kanya. Nakita kong parang nagulat yung albularyo nang makita ang mga sugat ni Miko. May pinahid siya doon at dinasalan niya ng taimtim. May mga salita din siyang ginamit na hindi namin alam o maintindihan. May pinainom din siya kay Miko. At pagkatapos noon ay parang inantok ito. Nang tuluyang maatulog si Miko ay tinalian ito ng albularyo. Nagtaka ako kung anong gagawin niya doon, pero pinalabas niya muna kami ng silid kung saan niya ginagamot si Miko. Maya-maya ay narinig na namin ang paglakas ng boses ng albularyo at ang mga daing ni Miko. Natakot ako noon dahil baka may kung anong ginagawa na sa boyfriend ko. Nagsisigaw na si Miko at narinig kong parang nagagalit din yung albularyo. Tatakbo na sana ako noon papunta ng silid pero pinigilan ako ng nanay niya. Patapusin daw namin ang paggamot kay Miko. Maya-maya nun ay parang nangihina at hinihinga na lumabas ng silid ang albularyo. Kinabahan ako ng sobra. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa sasabihin niya. Pero nakahinga kami ng maluwag nang sabihin niyang pagpahingahin muna si Miko. Tiyak napagod daw yung katawan niya sa ginawang ritual. Tinanong ng nanay niya kung anong nangyari at ano ang dahilan ng pagkakaroon ng mga kalmot ni Miko. Saglit pang natahimik yung albularyo. May sumalbahi raw kay Miko na gusto siyang pasakitan. Hindi lang daw yun na ipagkasundo sa masamang espiritu kundi sa demonyo. May bumarang daw kay Miko nun at kilala ng pamilya nila. Umamin na raw yun at nagsabing titigilan na ang ginagawa. Gagaling din daw si Miko pero kailangan na raw naming umalis para hindi na siya ulit mapinsala ng gustong manakit sa kanya. Gulong-gulo ako noon kung sino ba yung gustong manakit kay Miko, na ganoon na lang katindi ang galit para ipabarang siya. Nang pabalik na kami ng Maynila ay wala siyang kibo. Tinanong ko kung okay na ba siya. Tumango lang siya noon. Ilang araw siyang tulala at di makausap ng maayos. Nang hindi na ako nakatiis ay kinumpronta ko siya. Hindi kasi ako makakatagal sa ganoong treatment. Bigla na lang siyang umiyak at nagkwento. Bago daw siya lumuwas ng Maynila para mag-aral ay may girlfriend daw siya. Pero dahil nga mga bata pa ay hindi naman niya gaanong sineryoso kaya madali lang sa kanya na iwan ito. Pero yung babae daw ay sobrang nalungkot at nagtampo. Mahal na mahal daw niya si Miko. Gusto daw sumama nito sa kanya ay hindi rin pinayagan ng mga magulang niya. Ilang beses na raw itong nagtangkang magpakamatay para lang payagan. Pero masyadong malayo ang Maynila at nag-iisang anak lang siya. Isang araw daw ay natagpuan na lang nila itong nakalambitin sa kisame. Si Miko ang sinisi nila nun. Kinumbinsi daw kasi ni Miko na sumama ito at sinabihang makipaghiwalay pag hindi. Kaya sinisi din ni Miko ang sarili niya. Pero dahil sa nag-iisang anak, grabe ang hinagpis ng mga magulang nito.
Nabanggit pa nga ni Miko na naasalubong daw namin yung nanay ng ex niya nang minsang sumama kami sa palengke. May binati nga nun si Miko pero inirapan lang siya. Hindi ko alam noon na hinabol daw pala niya yon. Pero sinampal lang daw siya at sinabunutan ng ginang. Sinabi ko sa kanya na sa susunod namin pagbabakasyon doon ay dalawin namin ang puntod ng ex-girlfriend niya at dasalan. Para na rin sa ikatatahimik ni Miko. Hindi naman kasalanan ni Miko na nagpatiwakal ang babae. Kasalanan niyo ng matinding pagmamahal niya kay Miko kahit sa murang edad nila. Ito lang po ang kwento, sir. Sana ay mabasa ninyo at pasok sa channel niyo.